Habang pinagmamasdan ko ang bahay na ito, ay unti-unti ring nadudurog ang aking puso. Nagtatanong ako sa ating Panginoon kung bakit ganito ang sinapit ng pamilyang ito. Magkapatid. Kasi si papa nyo tulad nito na datan ko ngayon nagkakawit ata ng nyug, no? Nagkukupra sila. Opo. Napakasipag nung papa nyo. Kaya kung mayroon nang matulong sa inyo, ituloy nyo yung pag-aaral nyo. Lagi kayo magpasok kasi grade 10 po. Grade 10 ka na. Tapusin mo hanggang kahit hanggang grade 12 para kahanap ka ng magandang trabaho. Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, masanto siya agod si Katen Amin, imbag nga aldaw kakapsat gagayem. Ayan, nandito po tayo sa barangay. Anong barangay na to, tay? Barangay Oliva. Ayan, dito po tayo sa barangay Oliva, Purocono. Bali sinamahan po tayo ni tatay kasi mayroon po siyang ituturo sa atin na pwede natin na tulungan. Ito, papasok po ito yung lugar na kung saan ay dito po yung tutulungan natin. Scout po tayo ngayong araw. Hindi ko na pinasok yung motor kasi alanganin, oh. Alanganin ng motor po dito, parang lang po ito, pinaghihilaan ng mga kalabaw kung saan sila naglalabas ng mga kontay ng mga produkto, mga nyug. Kaya po na lang po kami ni tatay maglakad. Sanay naman tayo maglakad sa ganito mga bundok. Hinahanap natin yung mga pwedeng tulungan natin. Kaya alay lakad tayo para makatulong sa ating mga kababayan. Yan mga kalingap, sa mga bago po, huwag ninyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po tayo. Yan, suportahan po ninyo mga kalingap yung YouTube channel po natin para mas madami po tayong matulungan ating mga kababayan. Yan, excuse me po. Parang ito na yung ata iba. Ay, hindi pa. Dito mga kalingap, mahanap po kami ng pwedeng magandang madaanan. Kasi talagang kuwan po dito, maputik. Kasi halos isang buwan na tuloy-tuloy yung kuwan dito, ulan sa Cam Norte. Ngayon lang bumawi tayo, 2 araw. Kung mga kalingap, 2 araw na na bumawi na rin yung araw. Ito tayo, baka pwedeng tabangan din yan. Bahay ko yan. Bahay nyo yan. Hindi pa natapos. Ito pala mga kalingap, bahay ni tatay, oh. Walang tira. Yan, ba't parang may mga apo ka dyan ata? Oo, at yung nakatira doon ng mga apo ko. Ayun yan. Dyan sila na din. Oo. Yan, kung pala mga kalingap, yan pala yung bahay ni tatay, oh. Parang mayroon siya, may tinabaw. Tay! Sabi ko. Yan mga kalingap po, grabe. Malayo pa po tayo pero kita ko na yung itsura ng bahay, oh. Grabe mga kalingap, parang parang wala na nakatira. Yan po, oh. Napunta lang sila dyan pagka magkakain. Pupunta sila dyan. Pagkakain. Napunta doon sa bahay ko. Doon sila natambay kasi wala silang matambayan na maayos dito. At saka dyan sila natulog. Pero yung kanilang magulang tayo andito rin? Hindi naghahalabas. Nagkakawit? Oo. Doon po nasan nga. Grabe mga kalingap, oh.
Ayan mga kalingap, dumating na po yung tutulungan po natin. Bali, kwan ko siya, kapatid ko siya sa kapatiran, isa rin na guardians. Yan, magandang hapon sa'yo bro. Okay lang bro. Kamusta naman po kayo dito? Ay, okay naman. Kahit paano po bagay nakakaraos naman kahit paano. Kahit baga yung trabaho ko naman ay minsan sa isang araw wala, minsan sa sunod meron. Ganun ang ano ko. Ano yung pinakahanap buhay mo dito bro? Dati napasok ko sa kontraksyon, karpintero. Ngayon hindi nga ako makapasok kasi sabi ko nga kay magawa muna ako ng bahay namin para yung mga kayo ako pag ako naman umalis ay di ship kayo sa bahay. Wala kang iniisip, wala no? Wala kang iisipin na butas yung tagiliran ng bahay, walang bubong. Ay, ganun ang iniisip ko palagi sa kanila. Kasi nung hindi ako minsan makaalis-alis. Kasi nung sinamahan ako ni tatay dito, tatay Nicanor, gulat ako. Kala ko wala nang nakatira dito. Meron ako. Hindi naman ako natutulog dito. Dito lang kami naluto. Paggabi, doon kami natulog sa bahay doon. Si bahay ni Papa namin, yung nadaanan namin kanina. So, yung bahay ko nga sir, wala pang kaayusan. Pero dito talaga kayo nakatira sa bahay na ito. Dito po talaga kami nakatira. Parang wala nang tulugan dito, wala nang... Ay wala na sir talaga. Talagang medyo parang bagang dinimulis ko na kasi para yung pag umulan talaga tutulungan ka diyan. Ilang taon din kayong kwan dito bro? Nakatira? Matagal na sir yan. Ano na siguro? Maliliit pa ito. Yung mga... Ganito pa lang yan. O ngayon mga dalaga na yan. Ilang taon na yan. Yan ay mag 70 na. Hindi sa ngayon pa lang 17 years. Na nakatira kayo dito kasi nabanggit ni tatay ito, Nicanor na dating bahay niya ata ito. Niya po talaga. Binigay bilang isang panganay din siguro sa inyo binigay ito. Kaya sabi ko nga, sabi man niya sa akin ni Papa, ayusin ko daw at sabi ko tagilid ng haligi niyan. Putol-putol na pati haligi niyan. Mahirap naman para repair niyan. Sabi ko tatayo na lang ako ng panibago para sigurado naman na mas matibay-tibay. Kung meron man unos, bagyo. Kaya. Ay hindi ako kakaba kasi hindi pa tagilid. Mahirap tuwirin yan mahirap na. Tagilid na talaga yan Mas mahirap ang mag-repair. Oo, mas madali yung magtayo ng bago. Oo. Mas madali po talaga. Kung paano na pala yung pangalan mo bro? Rico. Si Rico bro Toledo. Rico. Ilang taon ka na bro? 50 years na po ako. 50. Tapos ilan yung bali anak mo lahat? Ano yan? 6 yan din dito. 6? Si Mrs. mo saan? Nasa daet po yun sa Lagun kay Kapitan. Nasa Lagun. Anong kanya doon bro? Anong trabaho? Kasambay lang sir. Tagalaba-laba. Magkano naman yung kinikita niya sa pagiging kasambahay? Ang sahod naman sa isang araw ay 6,000 po. Ang isang buwan 6,000 libre na lahat yun. Libre na lahat yun. Kung na rin kung i-compare natin sa Manila parang parehas lang. Ibig sabihin kung din mabait-bait din yung kanya. Mabait po talaga. Mabait yung kanyang amo kasi libre lahat tapos mataas din yung sahod. Sa lahat po ng pagpa-check up namin dito ay sinagot niya lahat. Anong nangyari sa kasi nga naglalabo yung mata niya minsan pina-check upan namin sa doktor ay okay naman daw. Kaya lang daw yung mga ugat daw dito saka dito sa ulo naapektuhan kasi naligo kasi yan. Nagkuha kami ng nyug. Siya pa yung nagbalat. Di ko naman akalain hahakutin yung nyug. Ngayon hinakot pagkahapon nakita ng asawa ko naligo. Nagmalay ako naligo. Parang napasma. Buti hindi na nagamot naman. Ay sabi ko nga hindi pa ng doktor yung ganyan sakit. Sabi ko pang albularyo. Hindi nagagamot yan ng doktor yung mga binat-binat. Yung ganyan na pasma. Hindi po talaga. May rin siyang resita yung sa mata niya. Sabi daw ng doktor ay vitamins daw yun sa mata. Pero okay naman na sa ngayon. Okay naman na. Kaya alam niya may basis sabi niya kanina. Ewan ko kung naligo yan kanina at sabi niya masakit daw ang ulo. Kaya sana hahatid ko sana ng school sana yung dalawa na yan. Yung isa dyan grade 9, ito grade 10. Ay sabi ko nga sa kanila kagabi kahit wala si misis ko nagbi-video okay pa ako gabi. Sabi ko sa kanila tignan mo ako undergraduate
pilipit yung mag-English, nag-i-English, pilipit. Mm. Huwag na kayo kakong tumulad sa akin. Kasi mahirap na yung kulang talaga sa pinag-aralan. Tama yan bro. Kaya sabi ko sa kanila, kahit tayo ganito lang, at least matawid natin yung kahirapan. Eh, pag kayo nakatapos sa pag-aral, sabi ko sa kanila, maabot niyo yung pangarap niyo. Hindi katulad ni papa niyo, sabi ko, undergraduate, mag-i-English pa, pilipit pa, huwag na kayong magtulad sa akin kasi mahirap yung talagang, Tama. Talagang mahirap yung kapos yung kaalaman sa buhay. Hindi ka makakapasok ng mga trabahong magaganda. Kaya pero ano lang naman yung pag madiskarte ka bro. ay oo. Alam mo, ako undergraduate din ako pero ginamit ko unang-una sipag. Wala raw naman ako, sir. Tapos madiskarte. Oo. Kaya ko din magpanday. Kaya ko din mag-drive kasi binuhay ko yung pamilya ko sa Manibela. Pag sinabing binuhay ang pamilya sa Manibela, tagal din akong driver ng truck sa company, iba-ibang truck, kargador. Nag-umpisa din ako diyan. Kaya po nga ako wala rin naman ako. Magawa ko lang tinapay. Kahit saan mo ko sa farmer isalpak, pwede ako. Ibig sabihin, skilled ka din pala, pati sa pagkundin pala, sa bakery, marunong ka rin pala bro. Marunong po ako. Kaya ngayon, papasok sana ako kanina, ay yung kahalili namin, dumating kanina. Kaya, nung isang araw pa sana ngayon papasok, ay saka nandun na kami. Mayroon dumagdag sa amin ng nagtrabaho. Hindi na namin sila napapasok kahapon. Kaya napangakuan ng kapatid ko naman na sunod sa akin, ngayon sila na lang pumasok. Ay kaninang magaga, nagbakasakali ako kaninang umaga doon sa bakery at baka kakuha lang tao na gagawa. Ay di sabi man ng pamangkin ko, tiyo, huklas na lang niya tayo ng nyug. Para meron. Kaya naghuklas kami ng nyug ngayong araw na to. Kasama mo yung mga anak mo na mga babae din? Ay hindi, meron akong kasama doon yung dalawa, yung isang bayaw ko sa yung pamangkin ko. Yung isa taga Balat, yung isa taga Ipon. Buti na lang mayroong silang magulang na kundin, masipag at madiskarte. Kaya sabi ko nga kung ang katamaran ang pag-iiralin natin ay walang mangyayari. Sabi ko nga sa kanila mga anak ko. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayo munang babasta-basta mag-aasawa. Yan, tama yan. Number 1 yan kasi ang pag-aasawa napakadali. Ay, napakadali sir. Sa totoo lang. Ang daming lalaki dyan. Nginitian mo lang yan. Hindi ka nalulubayan. Ay yung palaki ko nga kay Mrs. na binata, hindi sa akin na natulog, sa ibang bahay natulog. Kasi madali lang ang pag-aasawa ngayon. Siyempre, pero pagdating sa pag nagkaroon ng anak, doon ka na magsisisi pag hindi mo tinapos yung pag-aral mo. Lalo na yung pangarap mo, hindi mo siya natupad. Pag nagkaanak ka na, siyempre, hindi naman natin masabing maganda yung hanap buhay ng asawa mo. Paano kung hindi naman natin inaano yung pagkukupra kasi marami din talagang maraming napapag-graduate ang kanila anak sa pagkukupra din pag kaso lang mahirap. Opo talaga, totoo yan. Saka hindi lang naman ako ang kumukuha ng bunga yan yung mga kapatid ko rin nakuha rin. Kasi sabi ni tatay ni Kanor kukunti lang kayo 11 Talaga totoo nga yan Tsaka bro, pwede ko ma-interview yung mga anak mo din? Sige, okay lang sir. Para kundi natin kung baka ano yung mga pwede natin maitulong sa kanila. Kalingap, ito yung mga anak ni bro. Bali, ilan ito na magkakapatid bro ulit? 6? 6 yan sir, kaya lang yung isa pang 7 wala dito. Sa ibang bahay. Yung cereal yung papa ko. Bali, ito yung pinakapanganay nila no. Ano yung pangalan mo, Ning? Desiree po. Desiree. Si Desiree. Ilang taong ka na, Desiree? 17 po. 17? Anong grade ka na? Grade 10 po. Grade 10. Kasi nabanggit ni papa mo parang hindi ka ata pumasok ngayon. Hindi nga po. Bakit? Anong nangyari? Medyo po kasi nasakit yung ulo ko. Ano yun? Baka may lagnat ka siguro. Wala naman. Wala naman po. Kaya ikaw yung nabanggit ni tatay mo na parang yung napasma, no? Opo. Sa ngayon wala ka naman ng nararamdaman na naglalabo yung mata? Wala naman po. Bihira po. Bihira po na pag minsan ay malabo po yung mata ko. Pero
pag wala kang sakit, araw-araw naman na nakakapasok ka. Hindi naman po, bihira lang din po. Kasi po sa gastusin nga po, naisip din po namin magkakapatid. Upo ka dito ning sa ano, dito ka sa ano. Upo ka rin dito para makita ka ng ano. Yan. Ano yung unang dahilan kaya hindi kayo nakakapasok araw-araw? Kulang din po sa gastusin. Kulang sa budget. Apo. Kaya hindi kayo nakakapasok. Apo. Magkano yung baon mo sa ano, sa isang araw na binibigyan ni papa mo? Kapag minsan po, ang baon po binibigay sa amin ni Papa, 100 isang araw. Isang... Kung minsan naman po, ano lang po, ng 50 lang po. Sa amin lang po yung dalawa. 50, bali tigti 25 lang kayo. Opo, kami dalawa lang po. Sa high school. Uwian naman kayo, uwian o ano? Hindi po, pag minsan na maghapon po kami. Nakasya naman yun, nagbabaon kayo ning hindi? Hindi po, nabili na lang po kami ng ano, ng tinapay. Yun lang po. Buti kaya ng ano nyo yun, kaya nyo yung ganun na ano, na hindi makain ng kanin. Siya naman po, kaya naman po namin. Basta po, makaaral lang po kami maghapon. Ganun po. Tinitiis na lang po namin kasi ganun naman po eh. Wala naman po kami magagawa kasi kapag konti po yung pera, kailangan po tipidin. Kailangan po anuhin. Minsan dumarating yung Budgetin. parang punto na hindi na lang kayo makapasok para ano makatipid. Opo. Ganun na din nga po eh. Napag-isipan din po namin ng kapatid. Kasi si papa nyo tulad nito na datan ko ngayon nagkakawit ata ng nyug, no? Nagkukupra sila. Opo. Napakasipag nung papa nyo. Kaya kung ano, kung mayroon nang matulong sa inyo, ituloy nyo yung ano, yung pag-aaral nyo. Lagi kayo magpasok kasi grade 10 po. Grade 10 ka na. Tapusin mo hanggang ano, kahit hanggang grade 12 para kahanap ka ng magandang trabaho. Opo. Tapos ito, ano yung pangalan mo din eh? Ito yung kamukha ni ano, ni bro. No. Ito yung kamukha niya. Ano yung pangalan mo? Narby po. Nerby. Ilang taon na si ano, Nerby? 15 po. 15. Anong grade ka na? Grade 9 po. Grade 9. Yan, nakakapasok ka din ano, araw-araw. Hindi po. Tulad ngayon, hindi ka nagpasok. Ano yung ano, dahilan, ba't di ka nagpasok? Kasi po di ko nagtapos yung mga output ko kagabi. Mm-mm. Tapos hanggang ngayon po nagagawa ko yun ako. Parang ano yung assignment mo ba yun na ano? As in po yung mga projects Project? sa school. May uod dyan sa may butas. Butas? Tapos bukod pa doon, bakit hindi ka nagpasok? Yun lang yung dahilan. Wala din po kasi kaming... kaninang umaga nga po nagkape lang po kami nila Papa. Kasi wala naman po kami masyadong budget. Ay, grabe. Ibig sabihin, hindi kayo nagkain ng kanin, kape lang. Hindi po, sanay na po kami kape lang sa umaga. Baka magkasakit kayo. Hindi naman po. Sa tanghalian, di rin kayo nagkain. Nagkain naman po. Pero napakahirap yung ano, walang almusal ay kape lang. Pero kahit po kape lang po yung ano namin, inuumagahan po namin. Pag minsan naman po, nakain din po kami ng kanin sa umagahan. Pero kahit na po ganito lang yung bahay namin, may pag minsan po, pag may malaki-laki sila pang pera, yung kapag nasawa na rin po siya sa mga gulay-gulay, nakakabili din pong Ng karne parang ganun. karne. Ganun po. Hindi po tulad ng iba doon, ano naman po, hindi na po nakakabili ng ano, pero hindi naman sa pag ano po, kaso lang, totoo lang po naman po, nakakaawa lang din po. Ganun. Kasi kita ko yung bahay niyo, grabe na. Oo nga po. Tsaka- So, nakakahiya nga po eh. Siguro hindi na kayo nag-iimbita ng mga bisita, mga kaklase niyo dito. Hindi po. Hindi naman po kami close sa kaklase namin. Bakit? Opo. Hindi lang po talaga kami nagang imik. Basta ang focus po namin sa pag-aral po. Ah. Hindi po kami nagang imik sa school. Wala po kami friends. Basta po- Parang taong bahay kayo. Opo. Parang poste po sa tabi. Dapat kun din kayo makipag halubilo din kayo. Opo. Sa mga ano lang, mga babae na ano. Pero hindi po talaga namin kasanayan yun. Ang mas priority po talaga sa amin is yung pag-aaral na lang po kaysa po sa friends. Kumbaga, yung break time nyo, parang pinupokus nyo lang sa pagre-review, parang ganun. Opo. Nagbabasa ng ano. Tapos pag minsan, kapag wala naman po ako magawa sa school, magdo-drawing na lang ako. Wala na po kasi magawa eh. Di pag minsan na, review, drawing. Yun lang po.
Ilan kayo magkakapatid na babae? 4 po. 4. Ito yung pangatlo na babae. Opo. Ano yung pangalan nito? Parang dalawa parang singkit yung kanilang mata. Siguro singkit yung mata ng singkit pala yung mata ni Bro din. Kasi yung una ay medyo iba yung kanyang mata. Yan. Itong pangatlo, ano yung pangalan mo ni? Erika po. Erika. Ganda ng mga pangalan nila. Ilang taon na si Erika? 11 po. 11. Anong grade ka na? 5. Grade 5. Yan, ba't hindi ka rin nagpasok ngayon? Ngayong araw? Ito yung iba yung mukha, ito yung pinakamagandang anak ni Bro. Pareho naman sila magaganda, pero ito yung para sa akin lang, siya yung pinakamaganda na. Iba yung hugis ng kanyang yung kanyang mukha. Artistahin. Kaya unahin mo yung pag-aaral kasi siyempre, alam mo na yung mga lalaki. Mahilig magtingin yan. Dito maganda ito. Yan, kamusta naman yung pag-aaral mo, Erika? Okay lang po. Bakit di ka nagpasok ngayong araw? Hindi ko po kasi nagawa na assignments. Hindi mo nagawa. Ano yung dahilan? Ba't di mo nagawa? Ang hirap po. Mahirap. Dapat nagpatulong ka kay ate mo. Sa inyong magkapatid na tatlo, sino yung talagang pinakamagaling? Yung talagang matataas yung grades niya talaga na siya yung nagtuturo sa mga kanyang kapatid. Ang wala naman po sa amin na mataas ang grades. Ano lang, pare-pareho lang. Para parehas lang po. Pero siya po yung line of 8. Si Erika pala yung magaling. Opo, kasi po, binigyan po siya ng teacher niya ng magandang grades dahil po is... Maganda. Hindi naman po. Mabait po yung teacher nila. Mabait. Saka isa pa po, medyo matatalino daw po. Saka parati pag minsan, medyo perfect po sa attendance. Hindi po sa mga gawain po nila sa school. Perfect po pag minsan. Ibig sabihin talaga dapat mayroon kang mabait palang teacher. Ibig sabihin yung mga teacher yung hindi mabait kasi hindi kayo binigyan ng grades na Medyo naman po, mabait naman po. Kasi minsan po namamula ako. Grabe ko din. Ayan si papa niya, ano yung masasabi niyo kay papa niyo? Kasi yan, kabro ko sa guardians. Ano yung masasabi niyo kay papa niyo sa kanyang pasusumikap? Kami po, nagpapasalamat lang po kay papa. Nahihi lang po talaga kami magsabi ng gatot kay papa. Pero nagpapasalamat po kami kay papa dahil po kahit paano, nakakahanap po siya ng pang-araw-araw namin. Yun po yung namin, mga pinag-iisipan po namin kung paano po. Pag minsan nga po nandiyan na po napasok po sa isip ko, hindi na muna ako maaral, magpapasok na muna ako ng trabaho. Yun din po yung napag-isipan ko ng mga nakaraang araw. Pero sabi naman po niya sa akin, ate, hindi mo tutupad yung pangarap mo kung magtatrabaho ka na kaagad. Tama. Sabi ko, oo nga, ganon. Pero nakikita ko naman yung katayuan natin, gusto ko lang naman po matulungan si papa, ganon. Kasi po, wala naman pong ibang makakatulong nito kung hindi na po kami. Tama. Tsaka hindi naman papayag yan si papa mo na matrabaho ka na. Oo, kasi tulad ng sabi niya, hindi siya nakatapos, undergraduate. Opo. Siyempre, habang malakas yan, hindi yan papayag na hindi kayo makapagtapos kahit grade 12, di ba? Oo nga po. Yun din nga po yun. Bali yun ang nasa saloobin mo na kay papa mo. Pero pangarap po namin dalawa, sabay po kami makapag-graduate. Para po, kapag nakahanap po kami ng trabaho, sabay din. Pero sabi ko, di naman po namin yung mapagsasabay-sabay kasi sa hirap nga po ng buhay, ay baka ang darating araw na magbigayan kayo kung sino yung paunahin na pag college, parang ganon yung ibig mo sabihin. Opo. Bigayan. Opo, ganon nga po. Kaya sabi ko kay Nervy, kung yun ang pangarap natin sa isa, pero sabi ko po sa kanya, huwag ka sa akin mangako. Itatak mo lang yan sa isip mo, huwag mong kalimutan para kung sa pagdating ng araw, kapag nangako ka sa akin kasi parang hindi matutupad, yun po yung inaano ko sa kanya. Kaya sabi ko, masamang mangako kasi kapag nangako ka sa isang tao, hindi matutupad ka agad. Mas maganda, mangarap ka na lang. Opo, mangarap na lang po ng gising. Alam mo, nakarating ako sa ganito, ganyan po. Kasi tulad ko, ako si Kuya Sam nyo na. Ako talaga, marami akong pangarap sa buhay. Unang-unang pangarap ko talaga, maiahon ko sa kahirapan. Kasi mahirap din, napakahirap ng buhay na. Unang-una, maiahon ko sa kahirapan yung mga magulang ko.
Yun ang ano, yun ang una talaga na pangarap ko. Kasi ang tao na walang pangarap, walang asenso sa buhay yan. Opo. Yung kontento ka na lang sa buhay mo, hindi ka asenso. Kaya maganda yan na may pangarap kayo. Ano yung ano mo, mali natin, baka may tumulong sa inyo. Ano yung gusto mong kunin pagdating ng araw, pag nagkolehiyo ka? Kapag ano po kasi, gusto po namin dalawa, flight attendants. Maganda yun, yung flight Oo attendant. nga po, kaso 5K ata po ang tuition nun. Sa buwanan. Opo, Meron dito sa Daet yun. meron po din sa daet. Mayroong ano dyan na flight attendant yung course. Meron dyan? Oo nga po, meron po kasi po paminsan may nakikita po ko sa tricycle na magpapilot, ganun po. May nakikita po kami dyan. Pero, noon dati po, gusto po namin dalawang mag-abroad. Kasi mas maganda po kasi kapag nag-abroad. Pero mas maganda rin po yung magpa-flight attendance din po. Kasi, pero maganda talaga tapusin yung ano, yung pag-aaral Yung nyo. pag-aaral po. Yun ang pinaka-importante. Kasi, ang pag-abroad kasi napakadali. Napakadali ang pag-abroad, pero sabihin ko na sa inyo kasi ex-abroad ako, napakahirap. Napakahirap ng buhay sa abroad. Lalo na sa parting Saudi. Opo. Sa Saudi Arabia, napakadali mag-apply, ang bilis. Pero pagdating nyo doon, dapat ang dibdib nyo matigas pa sa pader. Kasi pagdating nyo doon, sa 3 buwan, araw-araw kayo dyan na umiiyak. Unang-una, homesick. May time pa na dumarating yung mga iba, pumunta doon buhay, pag uwi, patay na kasi. Kung hindi inabuso ng amo, nagpakamatay kasi hindi kaya yung depression doon. Hindi mo makikita yung pamilya mo, tapos maraming masasamang tao, yun ang hindi mo kakayanin doon. Kaya maganda yung pangarap nyo dito muna sa Pilipinas. Pagdating ng araw, pag kinaloob ng Diyos, doon kanya kayo punta. Pero hindi yung trabaho umaga sa company. Pag company naman kasi sa ibang bansa, maganda ang trabaho, malaki ang sahod. Siya nga po, sabi daw po niya makampany siya. Company, maganda. Sa ibang bansa, pasurtihan din. Ikaw naman, ano yung pangalan mo ulit? Si Narby po. Narby. Ano naman yung pangarap mo? Pag magkolehiyo ka, ano yung gusto mong kunin? Wala naman po nandito ang pangarap ko. Malabo po. Bakit? Ba't malabo? Kasi po hindi naman po yung wala naman po sa nakalista yung pangarap ko. Baka nasa Kasi- Jupiter yung pangarap mo, baka nasa ibang Kasi po nga po, planeta. yung po kasi nung bata pa ako, Mm. bala ko po talaga libutin yung buong mundo. Ano ka? Ibig sabihin sa ano? Parang paglibutin ng buong mundo, parang seaman ang alam ko yan, di ba? Oo. Trabahong ano yun, seaman. Trabahong lalaki yun. O tagaluto, chef, mga ganon. Pwede yun, sa barko yun. Pero pero tutusin, natutuwa ako dun sa pangarap mo kasi ako din, nangarap din ako dating ganyan. Kasi pag pangarap mo malibot ang buong mundo, ibig sabihin maganda yung buhay mo. Malay natin, baka kasi hindi natin maano ang buhay ng tao. Dati nasa baba lang tayo, mamaya di mo alam. Oo nga Isa po. ka na pala sa pinakamayaman sa Daet o dito sa Cam Norte, di ba? Hindi mo alam 'yan. Kasi may mga iba, tulad sabi ko kay lolo nyo, may nagtataya sa loto. Tulad nung nakaraan, ang tinamaan nila kalahating bilyon. Ang taya lang nung 20, di ba? Kaya tama yung pangarap mo naman, walang masama doon. Yung gusto mong libutin ng buong mundo, walang masama doon. Pero ang pinaka-importante, tapusin mo yung pag-aral mo. Ano po? Anong pangalan nito? Si Erika. Ano yung pangarap mo naman, Erika? Doktor po. Ayan, grabe. Medyo kan bro, marami ka pang bubunutan nito bro. Marami kang kakawitin na nyog. Oo, talaga. Baka kung ito, kasi doktor itong isa, pero walang masama diyan sa pangarap na yan. Oo. Kasi tulad ng sabi ko, pag wala kang pangarap, wala kang asenso. Kaya yung doktor, walang problema diyan. Basta pagigihan mo yung pag-aaral mo. Kung malay natin pagdating ang araw, kahit mag-working student ka para makatapos ka lang. Kasi may mga school diyan sa sa Daet na nagpapaaral sila ng doctor, nursing, pero pagdating ng araw doon ka matrabaho sa mismong ospital nila. Marami din nga. Kaya yung pangarap ni Erika ay maganda yan yung doktor kasi kailangan natin yung kukunti ang doktor natin. Yung mga ibang nagagraduate,
Nasa ibang bansa. Hindi dito nagsiservisyo. Ay, oo. Nasa ibang bansa. Doon sila, kasi andoon ng sweldo na malaki. Mas iniiwanan nila yung mga kababayan nila basta sumahod lang sila ng maganda. Malaking sulit. Gusto nila sa US. Kasi maganda din ano din. Kasi may mga nanonood dyan ng mga sponsor ko. Ano yung gusto yung ano hilingin sa kanila? Mga sponsor, ano yung gusto yung hilingin sa mga mababait ko na ano, mga sponsor? Sabi mo na doon na Ano yung gusto yung hilingin? kabangan ka mo. Ang gusto lang po namin, mapaayos po yung bahay. Para po may maayos po kayo matutuluyan pag darating galing sa eskwela. Tapos si Papa nyo kahit magtrabaho sa bakery o hindi siya makauwi, okay lang po. siguro wala na siyang iisipin na hindi tulad nito oh. Opo. Direct, wala nang katok-katok kasi wala namang kakatukin na. Papasok ka na lang. Papasok ka na lang. Hindi na po kasi diyan kailangan magkatok. Kahit dito lang po matao po lang pero wala din makikita ng tao. Bale ang unang-una talaga na kunyo dito pangailangan nyo ay yung pambaon araw-araw. Opo. Tapos ito naman yung parang sobrang lungkot. Wala akong pampalit na dyan, dalawa na, 1,000. Ano yung pangalan mo, Toy? Janry. Si John Ray. Anong grade na? 3 po. Grade 3. O ba't parang di kayo nagpasok lahat? Ano yung dahilan mo? Ba't di ka nagpasok, John Ray? May lagnat daw po kayo. May lagnat si? Ma'am. Ay, grabe, mahirap yan pag sinabi sa'yo. Kasi ginagawa ko din yan dati, sabi ko, hindi, ba't di ka nagpasok? May sakit si teacher. Sino may sabi yan dyan, Ray? Kaklase mo? Opo. Nagtanong po kami dun sa matanda po. Ayan, very good yan. Tapos ito, yung nasa likod ko na ano naman. Ano yung pangalan mo, Toy? Dito ka kay Kuya Sam. Kanina ka pa lapit sa akin. Ano yung pangalan mo? Rico Junior. Si? Junior ito. Ito yung bunso na. Ano paano ito? Rico. Rico. Ayan no. May kamukha ito sa ano, sa Ghost Fighter. No. May kamukha ito sa Ghost Fighter, no. Nakita niyo ito? Rico Jeng. Si ano, may kamukha yan, no. Makakala yung bunso ni bro. May tinitigdan sa taan. Tinitigdan mo diyan. Wala no. Ayan. Yan mga kalingap, maraming salamat bro saka sa mga anak mo. Tapos bago ako mag-uwi ay bigyan ko sila ng pambaon. Kanino kayo iabot? Kay Papa nyo o sa inyo? Sa'yo na lang. Maganda na lang po kay Papa. Sige, yan. Talagang mataas yung respeto nyo kay Papa nyo. Tapos mamaya mga kalingap, bago ko maiabot yung kaunting tulong po natin, bibistahin po natin yung ano, kasi may tinuro sa akin si bro doon na naumpisan niya ng bahay. Parang kulang lang ata ng ano, ng tabing. Tabing lang yung kulang. Bali, iabot ko sa'yo, bigyan mo na lang kay Papa mo. Sige po. Iwan ako ng kanilang ano, pagpasensya nyo na tong ano makakayanan ni Kuya Sam nyo. Okay lang po yan. Pasensya nyo na yung ano. No problem. Masaya na nga po ako sa 5 piso. 5 piso. Ito 1,000. Opo. Ito 2,000. Yan, pagpasensya nyo muna yung nakayanan ko. Salamat na lang po. Basta pagbutihan nyo yung ano, pag-aaral nyo. Opo. Tapos huwag ka na malungkot ano. Ito malungkot. Sige, salamat Opo. Kung bisitahin natin yung ano, yung tinayo ni Papa nyo na ano. Tara mga kalingap, samahan po ninyo kami kasi may tinuro si ano, si bro na kanyang ano, inaumpisahan na bahay kasi kon po yan, skilled. Marunong na magpanday pati sa bakery. Saka ito mga kalingap po, trabahong kumbaga bukid. Yan, tara to, tignan natin yung bahay nyo. Kasi kunto kanina tinuro ni bro ito yung kanyang naumpisahan na. Mga kalingap po, nagkakawit po sila dito. Magkano naman tayo ang bintahan dyan sa ganyan na ano? Ay, murangon yan. Yung per peraso niyan? Ano, kilo. Per kilo? Per kilo. Akala ko per peraso. 5.30 yata. Ang kilo? Oo. Ayan. Ito mga kalingap po. Ito po yung naumpisahan na pala. Wala pang ano, sahig. Pero kung nakorte na yung bahay. Ito. Walang ito bro, parang dito rin galing sa lupa nyo yung mga ginamit na kahoy. Yan no.
Kung na yung iba parang matagal na ata to bro nabubulok na yung mga iba Ano lang yan, kasi matagal kasi kaulan eh. Pero matigas ang kahoy ito. Oo, matigas po yan. Ayan. Nababad lang kayo sa tubig ko kaya Ano yung kwan mo dyan bro? Isasayig mo dyan? kawayan na lang. Kawayan. Sabi ko nga para mabilis-bilis. Ay sabi ko sa taas, bibili ako ng plywood, mga 10. Yung ilalim, kumbaga yung tabing niya ay plywood na lang. yung ilalim, puplorin ko to. Bali, simento. Kulang ito, mga 4 na simento siguro, kasya na ito. Oo, 4 yan, 4 na. Tapos mga 3 kubiko siguro na buhangin, 4. Anong kapal niyan bro? Mga 2 lang siguro no? 3. Ganyan lang, mga 3 lang siguro. 3. Tapos sabi ko nga, nalalagyan ko ng hollow block dito. Paikot. Kahit mga 3 patong. 3 patong. Tapos dito, ano pa ko ng kusina dito. Kusina. Dito, no? Ang CR, madali na lang CR dito eh. Madali lang siya. Makakuha pa ako ng 3 haligi. Tapos sa balkon ko, 2 pa. Kaya sabi ko, unahin ko muna yung kabahayan. Yung pinakataas. Kung wala pa ako tayo, sabi ko sa asawa ko, kung wala tayo akong perang marami, unahin lang natin yung taas muna bago iba pa. Angkob no? Wala pang angkob. Angkob. Yung kailangan ko pa dyan eh. Sa ganitong naumpisa mo bro, magkano na rin yung nagastos mo dito? Yung ano yung pawid nun 200 na yan eh. Magkano na? 900 na ng 900 rin. Mga 2,000 ka mo na. Oo, 2,000 na rin. Pati pamasahe. Yung mga haligi niyan, puro kinuha ko lang yan dyan sa Jugan. Hindi ko naman yung binili. Yung pako lang, mga binili ko yung mga materialis na pako. Kumbaga pang kwan lang ito bro, pang samantala lang na bahay siya. Kaya sabi ko nga, para naman ako ay maging relax kung sakali man ako ay umalis na magtrabaho. Wala na akong maiisip sa inyo na kasi yung bahay ko doon na iniwanan, butas-butas. At saka kung ito mga mga babae. Oo, kaya sabi ko nga hindi pwede basta-basta na lang ako aalis na Kaya sabi ko nga kinukuha na nga ako ng pamangkin ko. Saan bro? Sa Manila. Malayo-layo yun. Malayo-layo nga. Kaya sabi ko nga doon sa pamangkin ko, wag mo na muna akong dito, padalhan ng pamasahe at yung bahay ko ako hindi pa yari. Huwag ka mag-alala bro no. Kung may makapanood nito yung vlog natin. Tapos may tumulong kasi alam ko kunting-kunti na rin to eh. Estimate ko to, estimate ko lang magkaroon ng budget, sabihin natin ng mga 10,000 estimate ko, 10,000 pwede nang lipatan ito. Tumakalim kasi kung na lang ito. Meron ka mapagkukunan dito bro ng pangsahig na kawayan? Wala. Marami kami dyan kawayan. Kaya lang kung gusto talagang madali, plywood pwede rin. Yung kung plywood dito, maganda dito bro, pinulik. Pinulik. Yung pinulik dito kasi ang pinulik kasi mga kalingap matibay yun, tapos ang isa nun asa mga 550. Asa ko nito estimating ko sa mga habitan mga halos 8 o 7 ang kwento nito mga kalingap. Yan, wag ka mag-alala bro no, pag may dumating na tulong ipagdasal natin yan na may tumulong sa inyo dito sa bahay nyo kahit pagsamantala lang ito kasi kung lang ito mga kalingap light materials lang po ito. Kaya sinabi kong pansamantala kasi pag sinabi kasi natin na pang matagalan, kung na talaga simentado na. Kaya yun bro, yun yung ko natin. Sana may tumulong po sa inyo dito. Sa naumpisa mong bahay kasi nanghinaing din ako, pinaghirapan mo ito. Pinaglaanan mo ng oras para mayroong malipatan yung mga anak mo. Kaya manghinaing din ako kung ito ay mabulok lang. Kaya sana may tumulong dito. Paano yan bro? Makakon na rin ako, maalis na rin ako. Sige po. Salamat sa bro sa pagpapaunlak. Pag pasiyo mo digdi sa puyang ko yan. Sige bro. Salamat bro Okay lang po. Sige. Yan sige. Thank you. Yan mga kalingap. Yan, maraming salamat tayo Neng, mauna na si Kuya Sam nyo. Sige po. Yan. Saan tayo madaan tayo? Dito po. Yan Yan mga kalingap. Na-kon po natin, nabisita po natin yung pamilya yung kabrother ko po. Brother ko sa Guardians. At nakapag-abot din po tayo ng pambaon ng mga bata. Alam ko din na makakatulong sa kanila kasi nakakalungkot mga bata yung kwento po nila. Pag wala daw silang pambaon, naisip nila na wag na lang pumasok kasi
kundi sila, naawa din sila dun sa kanilang tatay. Talagang ko na lang nakakaawa yung kanilang sitwasyon doon. Tsaka buti na lang meron silang papa na marunong na magpanday kahit papaano yun. Meron siyang nasimulan na na lilipatan nila. Ayan mga kalingap, muli nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagtitiwala sa inyong lingkod sa Mashley TV. Yan, sana wag po kayo mag-skip ng ads mga kalingap. Paki-share po natin yung ating video para madami po tayong matulungan kagaya nung yung binisita po natin ngayong araw. At yun mga kalingap, nagpapasalamat po ako sa mga hindi nag-skip ng ads at sasamantalahin ko na rin po na pasalamatan yung mga mababait po natin ng mga sponsors. Ayan, maraming salamat kay Ate Nancy Lim, kay Ate Jovita Belisa Tijero, Ate Margie, Ate Lerma Tanaka, kay Ate Lorna Magday, Lina Barbosi, maraming salamat kay Ma'am Daisy from US, kay Manay from US, maraming salamat kay Ma'am from Ireland. Yan, maraming salamat kay Dr. Des Latuno. Yan, sa ating mga anonymous sponsor from Iloilo. Yan, maraming salamat sa ating mga kababayan na mga OFW. Maraming salamat po sa pinapadala po ninyong tulong sa ating mga kababayan. Ayan mga kalingap, ayan, muli po akong yan, humihingi ng 10 dito. Humihingi po ako ng suporta po ninyo sa ating channel para madami po tayong matulungan, kasi ang kwan po natin, ang target po natin ngayon ay talagang marami po tayong matulungan na mapaayos yung bahay o mabigyan ng bahay, kasi yan po yung goal po natin. Yan ang goal ng Team Kalingap. Kita naman po ninyo yung inumpisan ni Kuya Bal po natin, pabahay, si Kalingap Rob, pabahay. Tapos isa na rin po tayo sa sa sumusunod po doon sa gusto mangyari ni Kuya Bal po natin, pabahay. Yan, sa mga kasama kong mga charity vlogger na mayroon ng mga pabahay, Royal of Malalag, Kindred TV, Andy Kayakap, Benson Calyada. Yan, yung mga iba pa dyan na may pabahay. Yan, pakisuportahan po natin sila mga kalingap para madami po tayong matulungan. Yan, mag-ingat po kayo lagi at mabuhay po tayong lahat. God bless.